Maayong adlaw sa inyong tanan mga kapodcast. Welcome na naman sa Tara, Usap Tayo, kung saan ang kwentuhan ay may kabuluhan at may katatawanan din. Ako si Micaela, ang host nyong chill lang pero maraming gawain. At ako naman si Mary, ang laging sabaw pero may sense. Minsan, ngayong episode, bibigyan natin ng spotlight ang isa sa pinakamalaking ethnic group dito sa Pilipinas, ang mga Cebuano. Sino nga ba sila? Anong kwento ng kanilang kultura? At paano sila nagbabago sa modernong panahon? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin kasama ang ating mga bisita na magbabahagi ng kanilang mga karanasan. Kaya relax ka lang dyan, ihanda ang snacks at tara, usap tayo. So, sino nga ba ang mga Cebuano? Nandito si Alexa para sagutin ang tanong na to. Maayong adlaw sa inyong tanan. Ako si Alexa at isa ako sa magbabahagi ng kaalaman patungkol sa aming mga Cebuano. Ang mga Cebuano ay mula sa lalawigan ng Cebu, pero marami ring nakatira sa Bohol, Leyte at Mindanao. Mga Cebuano ang bumubuo sa isa sa pinakamalaking ethno-linguistic group dito sa Pilipinas. At ang wika namin, Bisaya o Cebuano, na hindi lang basta dialect ha, kundi may sariling kayamanan sa kasaysayan, panitikan at sining. Kaya pala malawak ang kultura ng Cebuano. Hindi lang sa Cebu, kundi pati pala sa ibang lugar. At yung wika nyo, Cebuano, talagang mayaman din sa kasaysayan. Ngayon, patungkol naman sa kanilang kultura at tradisyon ang pag-uusapan natin. So alam naman sa bansa na isa sa mga iconic festival ng mga Cebuano ay ang Sinulog Festival. At si Abigail naman ang magbibigay kaalaman patungkol dito. Daghang salamat, Mary. Oo, ang Sinulog Festival ay ginaganap tuwing 3rd Sunday ng January sa Cebu bilang pagdiriwang kay Santo Niño. Kilala siya sa makukulay na parada at sayaw na parang alon. Tinatawag itong sinulog kasi pasulong at patras na mula sa salitang sulog. Dati, religious celebration lang talaga. Pero ngayon, may street dancing, concert at dumadayo pa ang mga milyong-milyong tao para makiselebrate. Parang ang saya naman manood nun, kaya pala sobrang dinadayo ang Sinulog dahil sa dami ng activities at festive vibes. Talagang malaking parte ng Cebuano identity. Pag-usapan naman natin ngayon yung mga pagkain at pamumuhay ng mga Cebuano noon at ngayon. Nandito naman si Jerome para bigyan tayo ng kaalaman patungkol dito. So ano nga ba ang famous ng mga pagkain ng mga Cebuano? Kung sa pagkain naman, hindi mawala sa amin ang lechon Cebu. Budbud kabog, ngoyong, tiyak, gutom na ang mga nanonood sa atin ngayon. Panalo nga sa lechon pa lang. Parang gusto ko na tuloy pumunta ng Cebu at tikman ng mga yun. Kaya nga, bigla tuloy akong nagutom. So punta naman tayo sa mga nakasanayang gawin ng mga Cebuano noon kumpara ngayon. Tatanungin natin ulit si Abigail kung paano ba ang pamumuhay noon. Ay nako, noong araw, simple lang ang buhay. Lahat magkakakilala. Kapag fiesta, lahat nagtutulungan. May mga sayawan sa plaza. May palihipas sa simula ng taon. Tapos ang sinulog, grabe talaga. Sagrado at masaya. Sa panahon ngayon, syempre hindi na gaya ng dati. May mga kabataang Cebuano na di na marunong magsayaw ng sinulog o hindi na nakakabisado ang mga lumang kanta o salawikain. Parang ang laki ng pagbabago ngayon kumpara noon. Meron po ba kayong tradisyon na namimiss noon? Yung harana ng lalaki sa babae, like balak o poetry. Noon, pag may gusto ang lalaki sa babae, hindi text, kanta talaga sa labas ng bahay. Ngayon, puro emoji na lang. Oo nga no, ang layo na ng ligawan noon. Dati effort talaga, ngayon emoji na lang, minsan nga sinlang. Pero ang maganda, may mga taong pinipilit ibalik o ituro ito ulit. Kaya may pag-asa pa. At ngayon naman, tatanungin natin si Jerome na aktibo sa cultural organization sa kanyang paaralan. Paano mo ba na ipapakita ang pagiging Cebuano mo bilang kabataan? Ako naman, proud ako magsalita ng Bisaya araw-araw. Sa school naman, sumasali ako sa aming mga cultural shows. Sumasaya ako ng sinulog dance at minsan naman, nag-poetry ako gamit ang mga Cebuanong lengguwahe. So, sa tingin mo ba, mas aware pa ba ang mga kabataan ngayon sa kultura o nawawala na? Siguro,
may iba talagang di na interesado eh. Pero may iba pa rin na curious. Kaya importante talaga ang edukasyon at suporta sa ating paaralan at sa ating pamilya. Kung may advice ka sa mga kapwa mo Gen Z, ano yun? Siguro, kung Bisaya ka, huwag kang mahiya. Cool kaya maging Cebuano. Share mo yan sa TikTok o Instagram para proud tayong lahat. Salamat ha, sana dumami pa ang gaya mo. May mensahe po ba kayo sa iba't ibang Cebuano sa ibang bansa? Ayaw mo kalimtiin yung gigikanan. Bisan layo ta, ang atong kultura maoy atong kusog. Para sa mga kapwa naming Cebuano at sa iba't ibang parte ng mundo, dalhin nyo lagi ang kultura at tradisyon upang at kahit man saan kayo mapunta. Huwag niyong kalilimutan ang ating pinagmulan. Daghang salamat sa inyong suporta. Bisan layo mo sa Cebu. Padayon ta sa pagreserba sa atong sinultian ug kultura. Proud ko nga Cebuano ta. Ang dami nating natutunan mula kay Alexa, kay Abigail at Jerome. Ang kultura ng Cebuano ay buhay na buhay pa rin sa kabila ng pagbabago. Right. At sana, kahit hindi kayo mga Cebuano, napaisip rin kayo kung paano nyo minamahal ang sarili nyong mga kultura. At bago tayo magtapos, gusto naming magpasalamat ng taus-puso sa naging kasama natin ngayon throughout this podcast. Madami kaming natutunan at for sure, pati na din yung mga nanonood. Patuloy lang tayo sa pagmamahal sa ating kultura despite sa mga changes na nangyayari. Dito na nga nagtatapos ang aming podcast. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at padayon! Cebu is also famous for its lechon, so we went out and looked for one.